ulan pa more. So, yung mga tao daw dati after hot spring, pupunta man sila dito to watch a show. The best way to try to shower, okay? By any room they have a shower, okay? Yeah. So this most hotel, this is you can shower and you go in, people will look at you. So dirty, sweating all body and join us. Liligo daw kayo. Dito naman pinapakita yung history ng Beitou Hot Spring noon. On to our third stop. Magta-try naman kami ng foot bath dito. Parang outdoor foot bath siya na onsen yan. Pero unfortunately, naka-thermal leggings ako kaya hindi ako makapag-try. Bilang hindi naman tayo makapag-foot bath, pinuntahan na lang namin dito sa taas yung natural nila na hot spring, as in, hindi pa siya ginagalaw or anything, ganyan na talaga siya as is na. And mas parang amoy sulfur dito compared dun sa kanina. So, lalakad lang kayo dito. Malit na yung lakaran. Pagpunta nyo dun sa dulo, yun na yung ending. Tapos may parang view deck kayo na pwedeng puntahan nyo dun. So, ito na yung viewing deck. Nandun kami kanina sa taas. And then, meron din dun isa. So, ito yun up close. Grabe. Sunog ka kaya pag nahulog ka. Yun, no? Kita niyo yung kulay parang yellow-greenish. No? Now 12:20 we meet here. Here, okay, yeah. So guys, fifth stop na, and nandito kami ngayon sa Yangmingshan Flower Clock. Sayang lang, medyo umaambon. Pero laban na to kahit walang tayo. Lakad-lakad tayo. Puro paakyat. Puro paakyat. Makakita lang ng cherry blossoms. Ang gulo na ng buhok ko. 40 minutes lang kasi dito. And then magla-lunch time na. So kakain na kami after ito. Ang dami. Ha? Medyo bilis-bilis lang kami dito ngayon guys para maakyat namin yung mga ibang cherry blossom trees. And para sa mga pupunta dito, I guess mas maaabutan nyo sila in full bloom. Ayan, ulan pa more. Dito naman kami dun sa volcanic. Hindi ko na naiintindihan mga pinupuntahan namin. Basta ayan. Hindi lang yung fog, pero may kasamang usok na. So, hindi nyo lang madedetermine kung pero rinig nyo yung mga marang bula-bula. Ito, sobrang lakas ng amoy ng sulfur dito, as in, parang itlog na bugok. Ganun siya. Diba, Bin? Parang itlog na bugok. You can see 1 degree. Yun ang ilalim pababa niyan. Tumalong ka dyan. Todas ka dyan. You know, extreme heat danger, do not approach. Wait lang. Guys, hindi ko na rin kaya. Bumalik na ako dito sa tour bus kasi as in basang-basa na ako ng ulan. Yun yung bag ko. Hulas na hulas si ate girl.
So, itong kaganapan namin ngayon guys. Nandito kami sa Kintianggang Grassland. Sayang di namin makikita yung ganda niya. Kasi grabe yung ulan. Napabili na rin kami ng raincoat. So, weather check kayo. Pero, moody rin kasi talaga ng panahon dito sa Taiwan. Kahit yung first time na punta namin. Parang first day maaraw. Second day maulan. Third day maaraw. Yung ganun ba? Kaya sortihan lang talaga. Hinihingal na naman ako. Hagdanan kasi yung paakyat. Puro paakyat dito. Actually, yung mga pinuntahan namin ngayon, lahat may paakyat, may hagdanan. Ganyan. Kasi mataas ng lugar nga. So ngayon parang bababa na rin kami ng bundok. Second to the last stop ba to or basta hindi ko sure. Mamaya na lang, nababasa na itong camera ko. And ang lamig. See you guys later! Ito yung iba namin kasamahan. Oh. Mga nagsibilihan na rin ng raincoat. Tsaka umbrella. Ito dapat yun eh. Okay, guys. Nakababa na kami ng tour bus guys and dito na kami nagpa-drop off sa Shilin Night Market kasi may option ka na dito ka magpababa or dun sa kung saan kami pinick up kanina. So dito na lang kami bumaba para makaikot din kami kahit papano kasi hindi na namin masasingit ito sa itinerary namin. So ikot lang kami ng konti and open na siya ng 4 PM. So kung nagbabala kayong pumunta mga 4 PM open na yung mga stalls dito. Ayan guys, kung pupunta kayo dito sa Shilin Night Market, dun lang kami galing. Basta pagbaba nyo ng train station, lakad lang kayo pakaliwa and then go straight. Makita nyo na to. And then papunta dito may mga stalls na kayo na madadaanan. Pumili lang muna kami dito sa may Hot Star Chicken. Alam ko hindi na siya bago. Many years ago na siya pero ngayon ko lang ito matatry sa totoo lang. Konti lang yung tao dito or maaga pa siguro. Grabe. Ang laki nun. So, pag nilakad nyo na pa ng padiretso, dun sa may side ng Shilin Night Market, makikita nyo to. Isang habang to na puro food stalls. Ang palatandaan is ito. Pag nakita nyo yan, lakad lang kayo. Teriyaki? What's the best seller? Teriyaki or seaweed? So, bumili kami nitong shrimp egg na tapos takoyaki yung sauce. Medyo maalat. Siguro ang egg. Yan naman. Okay lang, pero hindi ko na malasahan yung shrimp. Nandito naman kami ngayon sa may peanut ice cream roll. 60 NTD yung isa, so may lang yung pila kaya pinilahan na namin. Ikutan natin si ate. So, kinikis-kis-kis-kis pala yan. Bago tsaka lalagyan yung ice cream na nandun sa tabi. Ayan, may pa-cilantro dito si ate. Tapos ang flavor na kinuha namin is vanilla and Taro. carrot. Taro. Taro, sorry. Medyo bingi. Nice. Tikman na natin. Lambot. Hindi ko pa nakakagat yung may cilantro. Ang laki kasi nyo. So, kailangan isang buko para mahagat nyo yung may cilantro. Pero masarap na. The hype is real. Second bite. Para may cilantro kasama.
Hindi sila umay. Nakakangilo lang. Tapos ang ano nga lang dito guys, since may araw pa, pumunta na kami dito sa Shigging Night Market. Yung ibang mga food stall, hindi pa sila nag-o-open. Like, parang kaka-set up lang nila. So, hindi ka pa rin makakabili kasi hindi pa sila luto. Katulad ng mga Angus beef. Kasi yung mga matagal lutuin, siguro mga late pa sila bubukas. 5:37 pa lang kasi. Pero 4 PM bukas na yung ibang store dito. Sila parang magsisimula pa lang sila ng gabi nila. And then, unti-unti na rin dumadami yung tao habang nagdidilim. So, okay din na maaga kami. Pero yun nga, ang downside is, yung iba, hindi mo mabilhan kasi kakabukas lang nila, hindi pa sila naka-ready. Yan, may pagbili ng sugar cane. Ano masasabi mo? Parang iba yung sagot mo kanina. Refreshing. Refreshing. Tikim nga. Tikman natin. Lasang puno. Sorry. Yun yung masasabi ko. Lasang puno. Ano ba yun? Ano? Uy. Sabi nito kanina, hindi masarap. Nung inulit ko nag-video ko, masarap na daw. Niloloko. Huwag mo nalokohin yung sarili mo. Lumabas na rin muna kami dun sa may mga food stall. And then, babalik na lang muna kami sa hotel kasi ihingi na talaga ako. Yun lang yung mahirap dito. Ang hirap maghanap ng restroom. Hindi katulad sa atin, pwede ka pumasok ng McDo, Jollibee para makikihi, mga gasoline station. Dito hindi. Tapos, yung mga urinal pa nila is yung nasa sahig. Alam niyo yun guys, nakaka-relate ba yung mga nakakita na nun dito? Hirap na hirap ako umupo kasi like, kailangan mo talagang literal na umupo. Hindi siya katulad yung mga toilet bowl na konting squat lang, carry na. Doon hindi. Pero feeling ko mababasa yung pangibaba ko. Kaya as much as possible, iniiwasan ko yung mga ganong restroom dito. Kasi ang hirap na. And hindi talaga ako sanay. Guys, ito nga. Hi guys! Ayan, nakabalik na kami dito sa hotel room namin. And dito nga pala kami nakastay sa may Walker Hotel. Ilalagay ko na lang yung link down below. Dito lang siya sa may Ximending area and very affordable niya. Parang for as low as 2,600 plus, makakabook na kayo ng per night dito and then for 2 packs na yon. So, rate depends sa season. So, pwede pa siyang mas mababa. Kasi peak season ngayon, ganyan mag-cherry blossom. So, siguro sa mga lean season, which is mga June, July, ganyan, mas mura nyo pa siya makukuha. And then, very ideal nung location niya kasi nasa likod lang niya yung rainbow na road na sikat dito sa Ximending. I-insert ko na lang dito yung picture ko kasi hindi ko sure kung ayun ba yung tawag doon. Basta sa may Ximen Station exit 6 siya. And then, kung may ibubook kayong tour sa Klook, merong Yelyu na tour na pwede ko yung i-book tapos dun lang yung meet up point niya. Kasi yung kadalasan na nabubook ng iba, yung Yelyu tour sa Klook is ano ba yun? Meet up point niya is dun pa sa Taipei main station. So ito, walking distance na lang talaga. As in, kahit maliit ka ng gising, siguro mga 10 minutes before nung departure, dumating kayo, hindi kayo malilate kasi as in, isang kembot nyo lang. And then, nandito lang din sa harapan ng hotel namin yung sikat na, ano ba yun, yung flour rice noodle, and then yung Xingfutang milk tea, ganyan. As in, tabi-tabi na sila dito, and then may mga store ng mga sapatos, mga On Cloud, Salomon, Nike, Adidas, New Balance, ganyan. Ikot-ikot lang kayo, ang dami nyo makikita as in. Ayan, mag-room tour na muna tayo. Pagpasok nyo, itong cabinet na to yung makikita nyo. May safety deposit box, may pa-slippers din sila. Nandiyan yun sa tabi-tabi. Very unfiltered na room tour to kasi ang kalat na namin kasi nga kahapon pa kami dumating dito. So, ayan, may mga pa-bottled water sila. Ito binili namin yan sa Family Mart. Nire-replenish nila yung bottled water, but at the same time, pwede kayong kumuha dun sa may front desk lang. Tapos, ayan, may pa-ref sila na walang laman.
And then sa right side is itong bathroom nila na may shower. Ayan, may gamit. Pero ang masama dito, wala silang bidet. At ang nakakatawa, ito ang gamit namin as portable bidet. Kasi hindi ko rin na-check kung may bidet. Kaya wala tayong magagawa. And then ito yung sink nila. Hindi nakalagay dito yung mga hygiene kit nila. So kailangan nyo siyang i-request dun pa sa front desk. And then ito yung shower area nila. Medyo madilim lang and maliit. Pero okay lang din. Hindi naman siya yung dugyot ba. Kasi ayun yung hinahanap ko sa mga hotel. At least sana man lang yung banyo nila is hindi parang ang duming tingnan. Hindi ako makaligo sa mga ganon. Hindi ko alam kung ako lang ba yun. Pero wala. Ganyan tayo ka-arte. And then, pagbaba nyo dito, ayan, nandito na yung TV. May lamesa, may couch. Na pinatungan na lang namin ng mga gamit namin. Kasi nga, bukas lilipat naman kami sa Orange Hotel. So, dito naman nilagay yung luggage namin. Sorry. Nandito siya, nakahiga. Tapos may side table na dalawa. And then yung hack ko sa mga saksaka, nagdadala ako ng extension cord para madami akong ma-charge. And then sa area na yon, malaking window yan, pero sinaraduhan na lang namin yung cortina. And then itong kama is king size bed nga pala siya. So, sobrang lawak niya for 2 packs. So, pag bubuk nga pala kayo ng hotel niyo sa Klook, don't forget to use my Klook promo code, Carbautis sa Klook, kasi makaka-discount kayo up to 5%. And then, up to 5 times use din siya, and worldwide yon. So, hindi lang dito sa Taipei, kahit sa Japan, sa Hong Kong, sa US man yan, sa Europe, pwede nyo magamit yung Klook promo code ko. So, pagkababa namin sa elevator, from the 10th floor ng hotel room namin, mga ganito agad yung mga bubungad sa inyo. May mga kainan, bilihan ng drinks. And then, paglabas nyo dito is, yun na, yung pinaka-Ximending street na area. Ayan, ito na yung neighborhood niya. Paglabas nyo is, ayan na. Hindi kayo magugutom dito as in. Then dito yung daan papunta dun sa Rainbow na road. At saka sa Ximen exit 6. Tapos ito na agad yung pinipilahan nilang flour rice noodle. So pila tayo. Huwag kayong matatakot guys if mahaba yung pila kasi grabe, sobrang bilis lang. Parang hindi kayo abutin ng 10 minutes dito pag pila, makukuha nyo rin agad. Parang doon sa Xing Futang na milk tea, ang bilis lang din ng pila, as in, grabe. Hindi kayo abutin ng siyam-siyam. Ang bilis lang din ng preparation nila. Kaya, ang bilis din ng pila, hindi kayo magtatagal. So, ito yung itsura niya. Maliit lang yung binili namin. So, lalagyan lang namin itong chili, garlic, tsaka nilagay mo ng vinegar. Hindi na. Chili and garlic lang. Ito yung sinasabi ko guys, hindi pa kayo nakakalayo. Nandito na agad yung Xing Futang milk tea. And then, kung makikita nyo, may isa pang budol. Yung Pop Mart na store na dito lang din. Sobrang lapit lang sa hotel namin. As in, dun lang. Tapos, hindi ito na yung area na yan na puro madaming sikat na kainan. And also shop. So, coming from dun sa may Xing Futang, pag kumanan kayo, dito naman may mga shops. May ABC Mart, may Uniqlo. Wala dito yung mga kainan. Puro naman mga mabibilhan lang siya na bubudulan kayo sa shopping. Ito may mga gadget store, may mga accessory store. Lawak din tong lugar na to. And iba-iba yung makikita nyo. May Starbucks coffee na malapit. Ano pa ba? Para siyang Myeongdong ng South Korea. Daming tao ngayon. Friday night kasi. And ang lamig. Ang hangin niya. Super malamig sa feeling kapag humahangin. Pero pag di naman mahangin, hindi siya ganun kalamig. Dami yung pwedeng lusutan dito sa tabi-tabi. Ito, mga tindahan na naman ng mga plushie. Ayun, may mga kuromi. Ayan, ang cute.
Pwede na yung mga pang pasalubong. Ayan, mga keychains. So, dito sa store na to, guys, ang cute. Ang dami nitong mga Kuromi. Mga, ano ba yun? Kuromi and Friends. Basta, mga 250 NTD yung mga price dito. Ito, may mga iba pang mga character. Ang cute. Parang ako yung mabubudol. Pero ikot muna kami. Mamaya na tayo magbili-bili. Try naman natin itong sikat na flame diced cow or yung beef. Nakita ko rito sa vlog ni Ivan and mukhang masarap siya. Bale, yung for one person is 200 NTD, yung double is 300, and then yung group is 400. Pero siguro okay na kami dun sa ano lang, pang one person kasi alam ko malaki din yung serving nila. Ayan, sinusunog-sunog pala yung ano, yung beef. Ganun yung way of cooking nila. Akala ko parang tamang grill-grill lang. Pero dito, ayan, kakaibang pagluluto nila ng beef. Ito na, tikman na natin. Medyo may pagkahirap lang kaya. Sarap na. Pwede lang ulo. Pwede na magkanin. Sulit na nga yung ganong order na malit. Parang kaya namin magkatin dalawa. Or ako lang yun kasi hindi naman ako ganon kalakas kumain. Na. Mas na ano yung lasa niya. Pagsabay niyo yung sibuyas. Siguro pag nakalima na ako nitong busog na. So ito, naglakad naman kami ng medyo padulo-dulo pa. Nakahiwalay siya dun sa mga ibang street food. So dinaya talaga namin tong crispy milk donut. Kung makita nyo, ang haba ng pila. So na-curious talaga pag mga ganyang mahaba yung pila. Tignan natin kung gano'n siya kasarap. So ito nga palang crispy milk donut is along Shining Road na siya. So, nandito na tayo sa harapan ng pila. And ito yung mga donuts. Meron mga azuki bean, salted egg. Pero yung hinahanap ko is yung parang yung original lang na may butas sa gitna. Hindi ko sure kung meron pa ba or ubos na. Pero wala na kasi naka-display. So, hopefully meron para naman matikman namin yung gusto talaga namin. Ayun no, yun yung sinasabi kong may butas sa gitna. Which is, dun talaga sila noon. Guys, di ko na na-film yung unang kagat ko kasi gusto ko siya matikman. Pero alam niyo, may kalasa to dun sa local bakery sa amin sa San Pablo. Sabi ko nga sa kanya, parang familiar. And masarap naman siya. Hindi naman ano, pero sabi ko lang may kalasa. Pero okay siya, okay. Sulit naman yung pila namin. So, must try talaga siya dito sa Ximending. I mean, Ximending. Perfect tulul. Since bukas medyo late naman yung tour namin. 10 AM pa yung departure dito lang sa may Ximen exit number 4. So ito, after mabusog, lakad-lakad na lang kami para magpababa ng kinain. Naghahanap na lang kami ng mabibilhan ng milk tea dito. Hindi ko ba alam kung nag-iiba na yung panlasa ko or ibang milk tea na kasi hinahanap ko. Gusto ko yung mas matapang yung pagkalasa nung tea kesa sa more on milk. Tapos 30% sugar na to kahit yung order ko kahapon. Natatamisan pa rin ako. Try natin itong stinky tofu. Sagit na talaga. Go. Bako lang. Sticky tofu na siya na vegetarian. Tama. Hindi ko siya ganun kung ano yung naamin niya. It's not that bad. Okay siya for me. So, ito na yung last na bibila namin for tonight. Itong scallion pancake. Tapos, umuwi na kami sa... Ito lang guys, yung exit 4 ng Ximen Station. And then, dun lang kami nang galing na hotel.